Pagbabasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran, sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ang lupainawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Poon magbuhay na masayod sa kanyang bansa nitong mundo. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila?" Tanong ng mga alagad, "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay umupo ng pulupulutong sa damuhan, kaya't naupo sila ng mandamandaan at 5-50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Martes na ito, ang unang Martes ng taon, no? Kaya po mula po sa TV Maria, ang inyo pong lingkod, Father Emil Lim, SBD, kasama po ng aking mga kapwa misyonero sa Society of the Divine Word, bumabati pa rin po kami sa inyo ng maligayang Pasko dahil tayo po ay nasa kapanahunan pa ng Kapaskuhan at manigong bagong taon. Naway pagpalain po kayo sa bagong taon na ito. Ngayon, ang ating pong pagninilay para sa ebanghelyo na ito ay nagmula sa ebanghelyo ni San Marco. At dito po narinig natin kung papaano ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakain. Nagpakain ng maraming tao. According to one record ay more than 4,000 to 5,000, kalalakihan lamang po yun. Pero may mga bagay po tayong dapat pagtuunan ng pansin. At para sa akin pong pagninilay, nakita ko po rito sa ebanghelyong ito ang 3
katangian ng Diyos. Nakita natin ito kay Kristo, ang tatlong katangian ng Diyos. Una po ay ang tinatawag na kanyang compassion. Yung pong may damdamin siya sa pangangailangan ng tao. So alam po natin yon na bago pa man magsalita ang isang tao sa harap ng ating Panginoon, ay nababasa niya na at nalalaman niya na ang nilalaman ng kanyang puso. At alam niya na rin ang pangangailangan ng taong yon. Ngunit dito po nakita natin na ang Panginoon ay nagpakita ng awa, no? Nung makita niya ang napakaraming tao na medyo dumidilim na ang araw at medyo pagod at gutom ang mga tao, nung makita niya, sabi dun sa Ebanghelyo, ay tiningnan niya ng may awa, no? He took pity on them because they were like sheep without a shepherd. At dahil po doon, alam niyang pangangailangan, ay sinabi niya na pakainin ang mga tao. Oo, ngayong mga Kapaskuhan, ang daming pakain. At ngayon din pong mga eleksyon, ang dami din po nagpapakain. Ano po? Oo, pero iba naman ang motibasyon nun. Ito po ay dahil sa alam ng Panginoon na ang pagkain ay pangunahing pangangailangan ng tao. Ngunit kung susuriin natin, ang tunay na pangangailangan ng tao ay dapat pangkalahatan, pangkabuuan, hindi lamang pangsikmura. Kung hindi, ang buong katauhan ng pangangailangan niya ay una sa katawan, pangalawa ay sa kanyang isipan, ang pangatlo ay sa kanyang puso, at pang-apat, huwag kalilimutan, ay para sa kanyang espiritu. At ang Panginoon sa pagkakataong ito, sa Ebanghelyong ating narinig, ay binigyan niya ng lunas ang kabuuang pangangailangan ng tao. Binigyan niya ng pagkain, tinuruan niya para sa isip, at pinaramdam niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, at higit sa lahat, sila'y nabiyayaan dahil kapiling nila si Jesus. Ang pangalawa pong katangian, maliban sa compassion, ang pangalawang katangian ng Diyos na nakita natin ginawa ni Kristo sa Ebanghelyong ito ay ang kanyang kagandahang loob, o sa Ingles, generosity. God is generous sapagkat siya ay nagbibigay ng pangangailangan. No? Hindi ba parang vending machine na kung kailan lang tayo humingi ay saka lang siya tutugon at ibibigay sa atin ang pangangailangan? Hindi po ganoon ang Diyos. No? Bago pa man tayo humingi, alam niya na kung ano ang kanyang ibibigay sa atin. At kapag ang generosity ng Panginoon ay hindi kung isang basong tubig lang ang hiningi, ay isang basong tubig lang ang ibibigay, ay hindi ho. Ang Diyos, kapag humingi ka ng isang basong tubig, bibigyan ka ng pitsil ng tubig. No? Ganun po, more than and beyond our expectation. Labis pa sa ating hinihingi. Ganun po ka-generous. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo nananalangin sa Diyos, isaisip na po natin yon na ang Diyos ay mapagbigay at ipagkakaloob niya sa atin ang ating kahilingan, ang ating ipinagdarasal. Ang pangatlo pong katangian ng Diyos na ginawa ni Jesus sa Ebanghelyong ito ay collaboration, o sa English, collaboration, na hindi lang ang Diyos gumagawa ng sa kanyang sarili na sa kanya lang lahat. No? Nais ng Panginoon na kasama niya tayong kanyang mga nilalang lamang ay kasama niya sa kanyang gawain. Kaya nga po, nabanggit natin dito, pwede naman siguro ang Panginoon anak ng Diyos naman siya, so pinadala niya na lang siguro ang mga anghel, o kaya sabihin niya na lang na mabusog kayong lahat at mabubusog na silang lahat. Pero hindi po. Ginamit ng Panginoon ang instrumento ng mga alagad, ng kanyang mga alagad, upang ipamahagi ang alay, ang tinapay, ang isda para mapakain ang tao. Ganon din po, hindi po uulan ng pagkain para sa mga nagugutom. Ngunit ipadadala tayo ng Panginoon upang magbigay para sa mga nangangailangan. Lahat po tayo ay collaborators, no? Katulong, kasama, no, ng Diyos sa pagbibigay sa pangangailangan ng ating kapwa. So yun lamang po mga kapatid ang ating pagninilay para sa Ebanghelyong ito, sa araw na ito, ang tatlong katangian ng Diyos na nakita natin kay Kristo. Una, ang kanyang compassion. Number 2, ang kanyang generosity. At number 3, ang kanyang pagnanais ng collaboration. God bless you all. Amen.